for sure masarap din doon. So, bite nila. Guys, joke lang pala. Malapit lang pala siya. Siguro mga nasa 5 to 10 minute walk lang. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay pababa ako at palabas nitong hotel dahil tayo ay pupunta sa isang Michelin starred restaurant kung saan yun nga sikat siya kasi maraming masasarap na food daw, and naghahanap ako ng meal talaga na magpapabusog sa akin dito sa last night ko dito sa Hanoi. And aside from that, magko-coffee shop din tayo guys para mapakita ko naman sa inyo yung iba-iba pang coffee shops na hindi ko pa nakikita or hindi ko pa napapakita sa vlog na ito. So, food trip lang tong last night natin guys. At kung meron pa mga pasalubong along the way na mabibili natin or makikita natin, eh papakita ko rin siya sa inyo. So, tara guys, samahan niyo ako. So guys, yung mga pupuntahan nating cafe, restaurant, eh malapit lang. Dito sa Old Quarter lang din siya. And ang una kong balak puntahan is yung Bangkong Cafe and Restaurant. So, maganda daw din kasi doon, masarap yung food and masarap din daw yung mga kape. So, gusto ko siyang makita at mapuntahan. Pero, I'm planning not to go inside. Siguro sa labas na lang. Kasi, meron akong nakaplanong restaurant na kakainan ngayon. Yung Don Duck nga, Don Duck. Kasi Michelin's may Michelin ano din siya, recognition. Hindi ko alam kung VIP, Gourmand or Star, pero may recognition siya from Michelin. So doon ako kakain, pero since 3-minute walk lang yung Bangkong dito, yun muna yung una kong papakita sa inyo. So guys, weather update, it's 12 degrees tonight dito sa Hanoi and sobrang lamig na naman niya. Ayan, so diretso pa tayo dito guys. Yung kantong yan, sa pinaka kanto, yan na yung Bangkong Cafe and Restaurant. Yan punong-puno ng bulaklak. So from here, napakalapit lang niya guys. Nasa likod lang siya ng hotel ko. Kaya very convenient na puntahan. And ayan siya guys, itong mataas na to. Nasa pinaka kanto siya guys. So hindi kayo mahihirapang hanapin. Uwian ng mga kids ngayon sa school. Ayan, so Bangkong. Ayan siya guys, yung may taas na yan. Ayan. So ito yung sikat na picturean guys, yung Bangkong. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako kakain dito. Pero hindi naman siguro masama mag-picture, diba? So guys, nakapag-picture-picture na ako dun sa labas ng Bangkong. Yun lang ang ginawa ko dun. Pero since Michelin recognized din siya, for sure masarap din dun. So kung may chance kayo, i-try nyo. So ngayon guys, ako ay naglalakad muli patungo naman dun sa aking talagang gustong makainan, which is yung Don Duck Restaurant. So malapit lang siya. From here sa Bangkong, parang 5 minutes away lang na paglalakad. So, okay na okay yun. Let's go. Guys, lugi ka dito kapag pedestrian ka tas wala kang motor kasi yung daanan na supposedly para sa tao eh naging parking lot na ng mga motor. O hindi ko alam kung baka pang motor pala talaga siya. Kaya ganyan. Okay guys, so dito sa kantong ito, sa next kanto, dun sa next one, pagtawid natin, doon na yung Don Duck. Don Duck and Broke. Don Duck Restaurant. Grabe na shower na ngayon guys, sobrang daming motorista. Dito tayo sa Dung Duck. Kala ko ito na eh, Dung Free pala nakalagay. So ngayon lang ako napadpad sa areang ito guys ng Old Quarter. So pansin nyo guys, ang tagal ko dito pero may mga parte pa rin ng Old Quarter na hindi ko napuntahan or hindi ko pa nakikita. Asan na yung Don Duck? Asan ka na Don Duck? Ayun.
So nandito siya sa left side guys, natanaw ko na yung Dundalk. Malapit siya sa Train Street guys. Doon yung Train Street, oh ayun, oh, may train, oh. May dumadaang train. So ito siya guys, Dundalk Old Quarter Restaurant. So let's go. Picturean ko lang yung labas. Okay. Ayan, oh, may Michelin recognition siya ng 2023 at 2024. So let's get in. So guys, nandito na ako sa loob ng Dundalk Restaurant, Old Quarter Restaurant, and unfortunately yung taas nila 6:30 PM pa daw magbubukas. So papakita ko sa inyo yung view, yung menu nila para if ever may idea din kayo. Ayan. So may mga salad sila na nasa 105,000 yung pinakamura. Tapos may mga starters din sila. So ito yung main courses nila: duck breast steak, grilled duck on table, red wine braised duck legs. Basta puro duck syempre. Bulldog. Walang bulldog. Ayan. So ito yung gusto ko. 1/4 roasted duck. The roasted tender and juicy duck served with potato wedges and steamed vegetables or steamed rice and steamed vegetables. Yan, so pwede yan. So gusto ko lang talaga makatikim ng duck dahil na-miss ko sa Shanghai. So order muna ako guys at balikan ko kayo. So guys, nag-order na ako. Ang in-order ko is yung 1/4 roasted duck na may potato wedges, steamed vegetables, tapos nag-add na lang ako ng rice kasi for some reason gusto ko mag-rice ngayon. And then for drink naman, ang in-order ko lang is pineapple juice. Yung roasted duck na 1/4 is 175,000, tapos yung rice na extra is 20,000, tapos yung pineapple juice is 40,000 doon. So nihintay ko na lang kasi made to order ata, so about 15 to 20 minutes daw bago i-serve. So maghihintay muna tayo ng sandali. So guys, dumating yung order natin. Roasted duck, may steamed veggies, tsaka merong rice, tapos ito yung pineapple juice. So may sauce naman din na binigay. Wala silang spoon guys, pero okay na. Titikman ko muna itong roasted duck guys. Ang laki, ang dami ng serving guys. So nakakabusog na to. Tapos may rice pa. So check natin ang roasted duck. Okay. So natin. Ang sarap. Pero sarap. Hindi ko masyadong nalasahan. Masarap naman guys, malambot yung duck. Sa lasa, honestly, hindi siya ganun kalasa. So kailangan talaga may sauce. Pero since mura lang siya guys, okay na rin siya para sa price na. And ang dami ng serving, so 1/4 talaga na yung bibigay sa'yo. So siguro kung i-rate ko ito mga nasa 8 out of 10. Siguro hindi ko lang siya ganun ka-type. Pero gusto ko kasi yung duck in general. Pero yung pagkakaluto dito is tsaka yung spices niya hindi nagswak sa panlasa ko, pero masarap pa rin naman siya. So of course try din natin tong pineapple juice nila. Fresh daw to fresh fruit daw oo nga, fresh nga, sobrang asin yung pineapple juice guys. So enjoyin pa rin natin to guys. Syempre this is a Michelin recognized restaurant, so talagang kailangan ma-enjoy natin itong food na. So guys, ang total na binayaran ko dito ay 215,000 Vietnamese dong, and may libre silang pa-watermelon. So bait nila. So guys, nasa labas na ako nitong Dundalk and papunta na ako sa aking next destination. Ang pupuntahan natin guys is yung Note Coffee. Kasi sabi ko pupunta talaga ako doon para mag-leave ng note. And medyo malayo-layo ng konti yung lakaran dito. Achievable, manageable naman guys. Pero
maganda to para matagtag yung kinain natin dahil dami natin nakaing duck. So okay to para hindi tayo busog na busog pagdating doon, para makainom pa rin tayo ng drink nila doon. So let's go guys. Joke lang pala, malapit lang pala siya, siguro mga nasa 5 to 10 minute walk lang. So nakita ko kasi sa maps malapit na ako eh, nagulat ako malapit lang pala dito yun. So, very accessible pala to doon, and medyo padilim na dito guys, kaya sana maubutan pa nating maganda yung note ko. Sandali lang guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos. And now back to the vlog. Alright guys, so nandito na tayo sa Note Coffee. So ang ganda niya. Ang ganda niya kahit gabi. Kala ko hindi visible pag gabi. So tatawid lang ako dito para mas mapakita ko yung view ng mas maayos. Yan, okay. Ang daming tao. Ang dami niyang floors. So tignan natin kung saan tayong floor mapapadpad. Okay guys, so tatawid na tayo para matry natin ang Note Coffee at makapag-leave ng note. Wait lang, natakot ako tumawid. Ang bibilis nila eh. Ang bibilis ng mga motorista guys. Kaya talagang mag-ingat kayo sa pagtawid. Parang pang ilang beses ko nang nadaanan tong Note Coffee, pero ngayon pa lang tayo hihinto, finally. So tawid na tayo. Hello. Okay. Okay. So guys, ito yung menu nila. Pause nyo na lang. Order na tayo guys dito. Okay guys, so akyat tayo. Grabe, ang daming notes. Hindi ako binigyan ng note. Ayan, ganito pala siya guys. Ang cute. Para siyang kuweba. Okay. Ayan, so grabe, lahat ng lilingunan mo meron. Akyat pa tayo isa pa para ma-explore natin lahat. Dito tayo sa 3rd floor. Okay, 4th floor. So guys, inaakyat ko lang lahat. Parang gusto ko dun sa kuweba. So bababa ako dun sa kuweba guys. So guys, nandito ako sa parang 2nd floor lang. So binigyan ako ng number, tapos lalagay lang daw siya sa table. Tapos nandito pala sa table may mga notes na rin. So pwede ka mag-leave ng notes dito at i-post. By the way, ang binili ko dito is coconut coffee, isang coconut coffee ice, and 1 cheesecake. Total is 123,000. So grabe, akala ko maliit lang to. Grabe, ang ganda niya in the sense na yung buong presentation niya, lahat may notes. Grabe. So lahat may post-it. So gagawa din tayo ng mamaya. So guys, we have our notepad here. At meron din tayong pen. May pen na kasi dito. So magsusulat lang tayo. Sulat ko. Isip muna ako sa sulat. Ito yung natin. Thank you. Sulat ko. AJTV was here now. For the borrowers. Yan. AJTV was here. Lagay natin ito doon. Kahanap lang akong malalagyan. Yung hindi madaling matanggal para pag bumalik tayo dito sa Hanoi, pag may opportunity makabalik tayo, ready, ma-check natin kung nandito pa yung note natin. So guys, magkakabit tayo. Dito na lang din sa likod na. Hoping na pagbalik natin sa Hanoi, yan nandito. Hahanap ako ng place na hindi masyado. AJTV was
here. Ayan. So may isa pa, yung UJTV Amazing Travels. Pwede natin din siyang gawin. So malapit lang din dito para madali natin makikita. Basta dito to guys sa spot na to. Kapag makita nyo itong spot, itong note ko dito, pag napanood nyo to at pumunta kayo dito, puntahan nyo yung note ko, picturean nyo, send nyo sa akin sa IG. Bigyan ko, libre ko na kape. 3 in 1. Yan. So, ang hirap nyo lang, ang hirap nyo lang tanggalin. Kaya inabot ako ng mga 2 years bago ako tumatanggal. She was here. Ayan, so, itong in-order ko nga pala is coconut coffee tsaka cheesecake. 125,000. So, ang laki ng cheesecake guys. So, titikman natin ito maya-maya lang. Pag nakabit ko na ito. Alright guys, so ito na yung cheesecake natin. Tsaka yung coconut coffee. So, titikman ko na itong cheesecake. Dalawa pala yung spoon na binigay. Makakala may kasama. So, cheesecake. Let's try this. Masarap guys, yung lasa niya is typical cheesecake. So, hindi siya yung wow. Hindi siya yung sobrang masarap. Pero, sakto lang. So, mga nasa 7 out of 10. Walang something na wow factor. Yung cheesecake para sa akin. So, okay lang siya. Try na rin natin itong coconut coffee. Coconut coffee nila. Ito yung best seller nila. Let's check. Ito masarap guys. Sarap. Sakto yung tapang pa yung tamis. Yung coconut na lasa. So 10 out of 10 ako dito sa coconut. So let's enjoy our moment here. So guys, pumasok ako dito sa parang may view. May street view. Sa parang lungga. In short. Ang liit lang. Ano, bubong. Pader. Bintana. Parang enjoy din dito. Kung gusto mo mapag-isa, ganyan dito ka. Guys, nakakasepangs din pala. No? Last night ko pala sa Hanoi ito. So, sa sobrang tagal ng travel ko dito, parang hindi ko naiisip kung ilang araw na yung lumipas. Tapos, ang nililook forward ko na lang kung saan ako pupunta kinabukasan. Tapos, parang kanina naiisip ko, saan ako pupunta kinabukasan? Uy, uwi ka na. Uwian na pala. So, dami nating napagdaanan dito sa Vietnam. Mula dito sa Hanoi, puntang Sapa, tapos pabalik ulit ng Hanoi. At ngayon ay babalik na tayo. Maya-maya lang, o kinabukasan, babalik na tayo sa Pilipinas. Pero, it's just good to know na itong Note Coffee is isa yun sa mga huling napuntahan ko dito sa Hanoi bago bumalik ng Pinas. At nakapag-leave pa tayo ng Note dito. So, ngayon guys, ubusin ko lang tong kapik to at babalik na din tayo sa ating hotel. Guys, grabe, pati sa toilet, punong-puno ng mga post-it. Cute. So, ayan guys, labas na tayo dito, baba na tayo. Okay guys, so palabas na tayo dito sa The Note Coffee. Okay. Alright. Okay guys, so enjoy naman tong experience dito sa Note Coffee guys. One of a kind, and wag niyo siyang palalampasin kasi isa to sa mga parang magiging memories nyo pagdating ng pag nag-look back kayo sa biyahe or sa travel nyo dito sa Hanoi. At dahil dyan guys, i-end ko na ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Hanoi Sapa Vlogs. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. See you sa next vlog kung saan babalik na tayo sa Pilipinas. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!